Itong Yusek Claire Castro na ito, talagang itinalaga dyan para maging barking dog. Taga-kahol lang talaga siya. Oo, kasi pagdating sa Duterte, agad-agad may kasagutan. I'll give you an example, no? Ito, dito, tingnan niyo ito. Ibang topic naman po, Yusek. Yung bukas kasi magsisimula na po yung appointment ban or election ban. May mga inaasahan po ba tayong lalabas na mga appointments until today po? Ang clue na isasagot niya palagi dyan, the same line ang isasagot niya lang. Wala pa tayong alam dyan, pero pag nakuha na nating impormasyon, ibibigay po namin agad sa inyo. Ganun palagi ang sagot niya dyan pag hindi niya alam. Tingnan niyo. Wala po ako nabalitaan sa ngayon. Kung di ako nagkakamali, parang naglabas Kung hindi ako nagkakamali, wala pa akong nabalitaan. Okay, tingnan nyo na 2 days ago. Pero wala po pa tayong nakukuhang Hindi ka updated? Information about that. Pero pagka po na ibigay po sa amin agad, kung meron na ilabas na panibago mga appointments bago magkaroon ng ban. Ibibigay? Ibibigay po agad namin sa inyo. Okay, next na tanong na naman. Ganun na naman sagot. Iba naman. I will just ask for additional details sa magiging meeting ni President Marcos with Secretary Hegseth tomorrow. Hegseth. Hindi po ako makakapagbigay sa ngayon. Ang DFA at ang DND lamang po ang magbibigay ng official statement patungkol po dyan. Pagka po nabigyan na po tayo ng anumang direktiba or announcement ibibigay namin sa inyo at mga plano, ibibigay po namin sa inyo. Ganun lagi yung sagot niya. Pagka po nakakuha tayo ng direktiba, ibibigay po namin sa inyo. Ganun palagi. O kaya ipapasa niya, ang DFA po yung sasagot dyan, ang DepEd po yung sasagot dyan, pero pagdating sa Duterte, kahit hindi niya, sagutin niya ora mismo. Kaya talagang dog barker, barking dog nila ito eh. Tingnan niyo to. As well as doon sa Department of Energy. Department of Energy. To ensure steady supply of electricity. Kumbaga hindi siya updated sa mga bagay-bagay. Opo, may mga programa po. Nabanggit ko na po noong nakaraan na press briefing patungkol po dyan kung ano po yung mga programa ng DA. Ano yun? Ano mga yun? Pati po yung DOH. Ano mga yun? Meron po dyan, pati po sa heat index, pati sa dry season, po paano bibili ng mga bigas. Ibibigay ko po muli sa inyo mga detalye kapag po nakuha ko na po mismo yung papel at ibibigay po namin sa inyo. Ganyan palagi. Yan yung mga nakaraan yan. May we know po ano ng mga hakbang ang ginagawa ng pamahalaan kaugnay ng immigration crackdown ng Trump administration. Sabi po kasi sa ulat, mayroon ng 20 undocumented Filipino migrants ang nakakulong sa US ngayon. Hindi niya alam yan. Ano sasabihin niya? Po, muli, ang mga detalye pong ito ay ipapaubaya po natin. Pansamantala sa DFA. At kapag po meron na po tayong detalye na katugunan po dito, ibibigay po namin agad sa inyo. Bakit yung mga nakaraan na yun, sabi mo ibibigay, ngayon hindi mo naman naibigay sa kanila ngayong araw na to? Walang update? Ito na naman sasabihin mo? Ma'am, nag-start na po yung hearing ni Senator Amy Marcos regarding ito, alam niya nito pagdating sa arrest ni former President Duterte. And dumalo po si Basta Duterte, alam niya. Senator Bato de la Rosa doon. And sa sinabi niya po ay parang nagrereklamo po siya sa hindi pagdalo ng ilang executive official at ito po ay tahasang pagbabaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating Tignan niyo, ang galing niyang sumagot pag ganito. Gobyerno. He adds na we are on the verge of constitutional crisis kung tuluyan daw pong i-snob yung investigation or reaction. Sino po nagsabi po? Si Senator Bato de la Rosa. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon na ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity para sa kanya. Galing tanong po ay hindi umaten ang mga cabinet. Wow! May improve na. Wow! Saan mo pinagawa yung hair mo? With matching foundation. Ano ba? With the, ano yan sa mata na yan? Tawag dyan? Cabinet officials natin sa pangalawang hearing po. 6 na oras po ang hearing. Alam niya yung detalya. Una, sana po dumating siya, nagpakita siya, para po nakapagtanong siya na maayos. Pero hindi niya in-address yung tanong mismo. Constitutional crisis. But do you believe or hindi po ba tayo naniniwala sa sinabi niyang pwedeng magkaroon ng constitutional crisis daw po? Kaya nga inulit kasi hindi niya sinagot Sabi ko sa inyo, pang barking dog lang talaga to. Malacanang. Dapat malaman din po
ni Ano? Senator Bato na ang patungkol po sa executive privilege ay matagal na po ring inayunan ng Supreme Court. Paano yung mga pulis may executive privilege din yon? Marami na pong kaso na desisyon na ng Supreme Court. Nandiyan po ang Senate versus Ermita, Neri versus Senate Committee, kung saan po nahihirapan ka na. Ang executive privilege ay patunay lamang po according to the Supreme Court decisions na ito po ay maaaring i-invoke ng ating Pangulo at ng kanyang mga high-ranking officials. Pang-ano lang talaga ito ay mga patungkol sa deliberative process privilege, presidential communications privilege. Sige, basa pa more! Or state secrets privilege. So sana po mabasa niya po ang mga kasong ito para po siya maliwanagan. Galing nga. Magtanong kayo ng seryosong question usapin. From Maricel Halili. Hi ma'am, magandang umaga po. Just one quick follow-up. Sinabi po kasi rin ni Senator Bato na gusto niyang ipasabina. Nako, alam niya to. Alam niya sagutin to. Itong mga government officials na hindi dumalo. Do you think this is a reasonable move coming from Senator Bato and posible ba yun? Nasa kanya po yan. Kung magpapasupina siya, siguraduhin lamang din po niya na siya po ay magpapakita. Hindi naman yun yung tanong yan. Next question. Galing talaga. Bombo Radyo. Pang bardagulan talaga yung nito, yung sagot niya at yung kanyang specialty. On negotiation phase pa yung pagbili natin ng F-16. Nako, hindi niya alam yan. Hindi niya alam yan. Sa US. Anong klaseng tanong yan? Mahirap yan sa kanya. Yusek, saan kukunin ng gobyerno ang pondo pambili po ng... Natawa tuloy kasi hindi niya alam. Hindi ko na pinalam yan. Pero pag alam na po namin, ibibigay po namin agad sa inyo. Yan yung sagot. Alam ko na yung sagot niya dyan. Sa ngayon po, sa ngayon. Ako po personal, alam ko na hindi ko po batid. Hindi ko batid. Kasagutan patungkol. Ang batid ko lang, basta Duterte, batid ko yan. Sana po natanong kanina kay Sir Jonathan Malaya. Anyway. Diba, I mean, isasabak mo to sa PCO? Diba dapat bago ka sumabak dyan, alam mo na yung mga, kahit yung mga basic details ng sa AFP, kung ano yung nangyari sa Department of Energy, sa DepEd, kumbaga yung mga basic ba? Hindi pwede yung sasabihin mo, hindi ko batid yun. Pero pag Bato, Duterte, Sara, alam niya yan. Sabi pa po natin, wala pa pong detalye. Walang detalye. Kailan yung detalye? Next year? At alamin po natin kasi nasa negotiation pa lang po. At pagka po nagkaroon na po ng mga detalye patungkol po sa budget, ibibigay po namin. Ibibigay po agad. Sabi ko sa inyo kuwang-kuwa ko rin linya niya. Ibibigay po namin sa inyo. Pagka po nakuha natin yung detalyado, ibibigay po namin sa inyo sabay smile. Regarding po dun sa alas reaction ng sa 17% reciprocal tariff na Nako, hindi niya alam yan. Ng US. Nako, reciprocal tariff Ano ka ba? Ang dapat na itanong mo lang tungkol sa Duterte. Pwede ba? Sa Philippines. May assessment na po ba yung Philippine government kung ano yung mga industries na maapektuhan ng wala. Hindi niya alam yan. Tariff? Sa ngayon po, wala pa po tayong detalye patungkol po kung ano mga industries na maaaring maapektuhan. Pero siguro po, itong 17% na ipapato na tariff ay isa na rin pong magandang balita. Magandang balita daw! May po na bansa na mas napatawan ng mas mataas na tariff. Naging magandang balita. Akala ko ba, di ba, ironclad? Kararating lang ni Hegseth dito, sabi niya, ironclad, Tapos 17% sasabihin mo magandang balita. Hunghang ka ba? Dapat kasi Duterte lang tinanong nito eh. Ay, nako. Lumalabas nga po na parang tayo lamang po ay ang second lowest, no? Second. Buti tayo second. Sunod po tayo sa Singapore. At ayon din po sa DTI, yung impact po nito ay medyo hindi ganon kalaki. Very minimal po. At wow, talaga tayo dito. Hindi daw ganun kalaki.
Hirap na nga ng bansa natin. Sabihin mo pang ganyan, i-compare mo pa sa Singapore. Sunod tayo sa Singapore. Ang Singapore, kahit malaki yung tariff niyan, kaya nila yan kasi first world sila, tayo. Tayo rin po ay naniniwala sa isang relasyong maganda, ang US-Philippine Alliance. Ironclad. Kaya po, ang pagpapataw po ng 17% ay maaari na pag-aralan din po ng gobyerno po, ng administrasyon ng US. Kaya ito po ay tatanggapin natin. Pero kung ano man po ang maaaring maging impact, ibibigay namin sa inyo. Baka yun naman sasabihin mo. Tayo ay dapat tumugon ng nararapat. Pero as of the moment, sabi nga po ng DTI, ibibigay po namin sa inyo. po ang magiging impact sa atin. But what steps will the government take to ease the impact of the... Ano ka ba? Ba't ka pa nag-follow up question? Di ka niya alam Baka sabihin niya, ibibigay po namin sa inyo. Additional tariff kung saan. Wala pa po. Titignan po natin. Kasi ang base naman po sa mga reports natin, base hindi sa naman chismis. po kasi ganun kalaki yung ating ini-import, no? Or ini-export, hindi tayo malaki ang ina-export sa US. At alamin po natin, base na rin po sa DTI at sa DOF, kung ano maaaring maging... DOF? Hindi ba naka-hearing yan kanina? Kay sa Supreme Court, yung pinalilipat yung mga pera natin from PDIC sa kanilang bulsa, from PhilHealth sa kanilang bulsa. Dating or impact ng 17% sa mga project or sa mga produkto ng Pilipinas. Anong sagot doon? Anong steps? Government appeal the additional tariff. Ano ka ba? Follow up ka ng follow up. Duterte lang dapat. Sa US government po. May plano po bang mag-apela yung Pilipinas na parang i-reduce or tanggalin yung 17% tariff? Sa ngayon po, wala pa po tayong nadidinig. Wala pa po tayong nadidinig, pero kapag meron na tayong madidinig, ibibigay po namin sa inyo. May plano po. Pero kapag ka po nagkaroon, pag-uusap at tungkol po dito, at muli, ibibigay po namin update. Thank you po, ma'am. Sabi ko kasi sa inyo, Duterte lang. It's like we have a follow-up question from Ace Romero. Tingnan natin, last question kung ano to. But Yusek, how is the Philippines taking that decision from the Trump admin? Given Oh my God! Will you get rid of that question? Only Duterte tayo. Tara guys, hindi ako updated dyan. Wala akong alam sa mga detalyado na yan. Anong Trump US is a traditional ally of the Philippines, and supposedly we have very close ties. So how is Malacanang taking this additional how is Malacanang? Ako na sasagot para sa'yo. Wala pa kaming pinag-uusapan dyan about sa ganyan. Hindi pa ako na-update ng ganyan. Pero kapag ka po, meron po tayong naibigay na kapag ka po, ako po ay kinausap nila at binigyan ako ng details, ibibigay po namin sa inyo. Okay, tingnan natin. Baka tama. Decision po kasi ng gobyerno ng US yan. Kung meron po silang dapat na pangalagaan patungkol sa kanilang mga economic growth nila or sa kanilang mga ekonomiya, hindi po ito mapipigilan. Yan po ang kanilang magiging polisiya. At sabi nga po natin, ang pagpataw po ng 17% na second lowest, puti pa rin po ito sa ating palagay. Although undeniable, it could also lead to higher costs, di po ba? Yung exactly. Wala po tayong dapat ipagkabahala. Pati yung sinabi, pati yung nangyayari sa Taiwan, wala daw tayong dapat ikabahala. Bakit tayo nangingialam? Yung palang sinabi ni Browner na gano'n na nakakaano yun. Ano sabi nung minister ng China? Do not intervene or you will get burned. Delikado tayo, masusunog tayo. May epekto din ho yun kahit paano sa ating economy. Yes. So, how are we taking this? How are we taking? Hindi nga niya alam eh. Ipapaalam pa niya sa inyo. So, we even taking this positively given that it could lead to higher costs? Pwede po kasi maging positibo ito, pwedeng maging negatibo ito, lalo kapag ka po tayo nag-e-export. Pero kapag ka po na napili ang ganitong klaseng polisiya, maaari
paano naging positibo export tas ganun kalaki yung tariff? Hindi pa rin din po tayo makakuha ng mga investors. Wala nga pa yung investors hanggang ngayon. Doon sa mga bansa na may pinapatawan na malalaking kawawa talagang tariff. Pilipinas dito. So, maaari silang pumunta sa Pilipinas. Dito sila magsagawa, mag-manufacture. Ayaw nga nila kasi bangag nga. Dahil 17% lamang ang pinapataw sa atin. So, 17% lang ang pinapataw sa atin. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sagot nito. Ano ibig mong sabihin? Pupunta sila dito sa Pilipinas. Doon sila magmamanufacture kasi 17% lang ang sisingilin ng US pag from Pinas. Ganun po ba yon? So, pwedeng negative positive ito. So, you're saying, since mas mataas sa iba, they might reconsider and, investing here. Ito na lang. Okay. Meron ba tayong ibibigay na offer sakali sa US or sa Trump admin in case para somehow ma-mitigate or somehow ma-ease yung tariff na yan, or will we renegotiate para magkaroon ng better terms given that we are close allies? Siguro po, ang tamang ahensya po ang sasagot po niyan, at sa kasalukuyan po ay wala po tayong update tungkol sa iyong tanong. Pero kapag sabihin mo Ana Badjo, GMA News Online. Good morning po, ma'am. Ma'am, may we just get your reaction on the recent statement made by Vice President Sara Duterte? Nako, alam niya yan. Although it is ironic, but she has to thank President Bongbong Marcos na alam niya sagutin yan. Nagkaroon sila ng forgiveness ng apa niya, former President Rodrigo Duterte. Okay. Alam niya yan. Mas maganda po siguro kung magpasalamat muna si VP Sara sa kanyang ama mismo, kay dating Pangulong Duterte. Dahil kung siya man po ay nagkaroon ng pagkakataon at nagkaroon ng oras kasama ang kanyang ama, ay dahil ito sa kasong EJK. Oh my God! Kung hindi po naganap at hindi nagawa ang sinasabing mga aksyon patungkol sa war on drugs at walang nagtiting, hindi naman din po sila magpasalamat daw sa kanyang ama dahil sa EJK niya. Nag-reconcile daw sila. Ang bobo talaga nito. Sa totoo lang. Abogado ka? Tapos ganyan pinagsasabi mo? Hindi mo nakuha na irony yung sinabi ni VP Sara. Tragis naman to. Na makapunta sa dahig. So mas maganda pasalamatan niyo muna po dahil sa ginawa ng kanyang ama, sa mga nirereklamos po sa kanya, yun po yung naging cause kung ba't sila nasa dahig. Pero pinaabot po natin to sa Pangulo. At ang sabi po niya, glad I could help. Oh. Diba? I don't know kung talagang sinabi ng Pangulo yan sa'yo o ano. Pero nakita ninyo, parang ini-imply niya na meron silang constant communication. Pero kapag seryosong mga bagay-bagay na usapin, Pilipinas, hindi niya masagot. Wala pa daw pinag-uusapan. Wala. Pag Duterte, merong sagot si Marcos. Thank you, ma'am. Diba? So, ayan, pinakita ko lang sa inyo kung gaano kabobo itong ano na doon. At kung gaano ka-obvious na ito talaga, pang Duterte lang talaga ito. Pang kahol lang nila talaga ito. Kasi pagdating sa mga seryosong bagay, wala pa ba tayo na pag-usapan ganyan? Pero kapag kabuo, meron na pong napag-usapan, ibibigay po namin sa inyo.